Okay, so before tayo mag-move on sa ating topic for today, gusto ko lang konting recap lamang sa mga past natin na tawag nito, sa past natin na topic. Okay, so kung mapapansin po natin, bago po sa hindi po nakadalo at hindi po nakarinig ng topic na ito, bago po mag-end ang 2025 at bago pumasok ang year 2026, nagkaroon po tayo ng topic na ang title po ay Will I be useful or useless to God? Okay? So ang lahat po ay gusto maging useful sa Diyos. Amin po ba? Lahat po ba gusto maging useful sa Panginoon? Amen. So to be useful for God, dapat po maging success tayo. To be success, dapat meron tayong life goal. Meron tayong goal. So now, kung may goal ka, isa lang po ang gusto natin. Maging successful tayo. Di ba? Kaya nga may goal para maging success. Para maging successful. So now, napag-usapan natin na to be success, kailangan po natin maintindihan or kailangan po natin mas lalo pang maintindihan ng malalim kung ano ba talaga ang totoong success. Kaya nung January 4, first Sunday ng 2026, ang title po ng topic natin, kasi nagkaroon po tayo ng series, ito po yung title. Nakikita niyo po ba? Okay, daming kartihan kasi ni Pastora Okay, so nasa session 1 tayo. Ang title po ng life goal natin ay Redefine Success. So kailangan natin maintindihan kung ano ba talaga ang totoong success. So napag-usapan natin na may mga success na walang silbi. Okay? For example, mayaman ka dito sa mundo. Pag namatay ka, yung success mo na ba yun So, para maintindihan natin yung success, meron pong success dito sa lupa, pero hindi na may success sa langit. Hindi po ba? Successful ka nga po dito sa lupa. Mayaman ka. Pag namatay ka, madadala mo ang yaman mo? Hindi. So, makikita natin na yung success na yun ay walang silbi. Amen? Kung ikaw po ay isang sikat ka dito sa mundo, ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? So, merong mga success dito sa mundo na walang silbi pagdating sa langit. Amen po ba? So, ang word ng success, common po yan natin na naririnig. Pero kapag tatanungin tayo, madami po tayong makukuha na sagot tungkol po sa success. Iba't ibang klaseng success po yan. So, ano ba talaga ang true success? Ito po yung totoong true success. True success is becoming all that God wants you to be and what? Doing all that He wants you to do. Yan yung totoong success. Okay? At pagkatapos mo, pag nagawa mo yung mga bagay na iyon, anong sasabihin sa'yo ng Ama? Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Grabe yung reward, no? Kapag yan ang totoong success ang ating ginagawa dito sa mundo. Okay? So, kilalanin natin ang Diyos, hindi lang intellectual, but to know Him in our heart, para po maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng true success. So, sa ating buhay, mararanasan natin daily experience ang Panginoon at meron pong magbabago at meron pong mangyayaring totoong success. Because without God, there is no true success. Naniniwala po ba ang lahat? Kapag wala kayong Panginoon, hindi nyo mararanasan ang totoong success. Now, kailangan natin ito i-apply sa ating buhay every day. At ang application natin na dapat gawin ay ito. Okay? So sa life goal natin or sa ating
dahil session 1 ito, meron tayong session 2. Okay? So ito yung pamagat ng ating session 2 ngayon. Success at work. Lahat mo ba may trabaho? Amen. Bakit ako lang yung tumaas? Ako lang may trabaho Lahat may trabaho. Amen. So now, question. Sino dito ang gustong maging successful sa work? Kahit anong klaseng work yan. Sino gusto maging successful sa work? Lahat tayo. Hallelujah. Of course, di ba? Talagang lahat tayo gusto natin maging successful maging successful. Why? Because God wants us to be successful. Ang gusto po ng Panginoon, maging successful po tayo sa totoong buhay din. Sino po nakarinig dito na yung Ama, yung Diyos Ama, ayaw kanya maging successful? Wala, di po ba? Ang gusto ng Diyos Ama, gusto niya maging successful tayo, lahat. Now, ito po yung question. What is your view of work? Ano yung pananaw mo sa trabaho? Ano yung pananaw mo how to be success at work? How do you define success at work? Kasi kung ang ating pananaw sa trabaho incorrect, wrong, or misguided, then kung ganyan po ang tingin natin sa trabaho natin, kung mali yung pananaw natin, mali yung misguided po tayo, magkakaproblema po tayo. Okay? Kung may problema, ang lagi pong nangyayari dito pag may problema tayo sa work, lagi po tayong nag-complain. Relate po ba ang lahat? Okay. Parang ako lahat ang nagko-complain. Tahimik ang lahat. Okay. So, pag nangyari, ito yung common complaints about work. Pag mali po yung pananaw natin sa trabaho natin, or kung mali po yung tawag ito, success at work, kung mali po yung pananaw natin sa trabaho natin, ito po yung normal na maririnig natin na complaint. Okay? Ano yung una? I'm not paid enough. Sino magsasabi nito? Guilty. Okay. Pangalawa, my contributions are not appreciated. Ay, lahat na-relate. Pangatlo, there is just too much work. Good! Sabi ko na nga pa eh. Okay. And the next, I feel I'm smarter than my boss. Pinakyaw? Okay. Next, I've been stuck in this position forever. Parang Lord, parang habang buhay na lang akong katulong May ganun ba? Sa akin, okay lang. Malaki naman yung sahod ko para dun sa supervisor dun sa Pilipinas. Diba? Kaya be grateful sa trabaho kahit katulong lang tayo dito. Amen? Last, my boss is from the dark side. Wala siyang Diyos. Okay? So lahat ba nakarelate dito? Ibig sabihin, mali yung pananaw natin sa trabaho. Kasi lahat may complain. But today, dahil po ang Panginoon ay mahal na mahal niya tayo, ipapaintindi niya sa atin para maging maayos tayo sa ating trabaho. Para maging successful tayo sa trabaho natin. Amen? Okay. Now, ulitin ko lang, a wrong view of work will only create problems and complaints. A wrong perspective and wrong attitude about work can even rob us of being all God wants us to be and doing all God wants us to do. Okay? So now, bilang mga Kristiyano, paano natin i-view ang work and how we respond sa mga challenges na naranasan natin sa work? Alam ko, everyday tayo may mga challenges sa trabaho. Tama? Now, success factor on work. Hindi ko yan nasulat dyan. We all want to succeed in our work. Tama? We are, kahit professional pa tayo dyan, kahit ano ba yung matatawag na professional? Para sabihin, doktor,
mga nurse, yung mga professional ng trabaho, di po ba? But how about mga labor lang tayo, laborer, yon. Yung mga casual, or mga part-time lang, or full-time, or yung mga freelance lang din. Even sa mga tayo, kahit katulong lang tayo, di ba? Kailangan po tama yung view natin sa ating trabaho para ma-experience natin yung true success. Now, ikaw at ako may choice at ito ang dapat na ating principle o pananaw sa ating trabaho. The right view of work is the starting point for true success at work. Para maging successful daw tayo sa ating trabaho, kailangan, ano? Right view. So lahat tayo, kanina tumataas ang kamay, di ba? Para maging, para gusto natin maging success. So mangyayari lamang ito kung sisimulan natin sa tamang pananaw or right view. Now ang tanong, saan tayo kukuha ng right view of work? Okay? Tingnan natin ang author ng work. Sino ba yung author ng work? God worked from day one. Ang sabi niya dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, sino nag-invento ng trabaho? Sino nag-invento ng work? Si Lord. Okay. Si Lord ang nag-invento ng trabaho. Dahil sa simula pa lang, nagtrabaho na siya. It take times ba to create the world? Of course. Kinreate niya ang mundo ng 6 na araw. Di po ba? Kinreate niya ang mundo ng 6 na araw. And then, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil tapos na siya sa pag-create ng mundo at ng tao. Pero hindi po natatapos ang trabaho ng Panginoon dyan. Dahil until now, siya po ay nagtatrabaho. Okay? Ang sabi dito sa salita ng Panginoon, in John 5:17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Hindi po tumigil ang Panginoon. Paano na lang po kaya kung mag-day off si Lord kahit isang araw lang? Sabihin ni Lord, magbabakasyon muna ako, kayo muna bahala dyan. Anong mangyayari? Gulo. Walang magtatanggol sa mga anak niya. Si Satan andyan lang. Pwedeng guluhin ni Satan lahat. Nakikita niyo kung paano ang Panginoon walang pahinga. Nagtatrabaho siya until now. Anyway, then, not too long after, God blessed man with work. Dahil ang Panginoon nagsimula ng trabaho, binless din niya ang tao ng trabaho. Hindi po curse ang trabaho. Kasi, sabi dito, God blessed man with work. In Genesis chapter 2, verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Okay? So dahil nagtrabaho ang Panginoon, si Adan at saka si Adan at saka si Eva, binigyan niya ng trabaho din sa Eden. Okay? Sa Garden of Eden. Yan yung trabaho nila. Pinangalanan ni Adan yung mga hayop, and then ang tawag nito, pati lahat ng creator doon, ng creation ng Panginoon. And then hindi po curse yung trabaho. Kung makikita po natin, after po nagkasala ni Eva at saka ni Adan, pinalayas po sila sa Garden of Eden, di ba? That time, sinasabi natin, oy, hindi niya kailangan magtrabaho para sa kanyang pamilya kasi grabe na yung tawag ito, blessed na ang tao pag nandun sila sa Garden of Eden, di ba? Pero dahil sa pagkakasala nila, sabi, isa sa mga curse ng Panginoon daw sa kanila ay magtrabaho ang lalaki para sa kanyang asawa. Di ba? Pero hindi natin nakita, simula pa lang umpisa, hindi pa pinalaya si Adan, pinatrabaho na siya ng Panginoon. Amen? So, hindi curse
yung trabaho. Ito'y pagpapala ng Panginoon sa atin. Next, God cares about our work. In Matthew chapter 25, verse 21, sabi dito, His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You are faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Sa Tagalog, ay wala pala. Okay. So God gave each of us a talent. According po yan sa ability natin. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang talento ayon po sa ating kakayahan. Ang iba binigyan po ng 5 talents, ang iba po binigyan ng 2, ang iba na may iisa lang. Ang pagkakaiba sa dami ng talent na ipinagkatiwala sa atin ay hindi mahalaga dahil lahat tayo binigyan man ng magkakaiba na talento, pero sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Amen? Ito po yung sabi ni Andy Mills. Okay? Sabi niya dito, God provides us with unique skills, gifts, and talents, and calls us to particular roles and activities. Although the rules might have apparent differences in importance, our callings are equal. They are a spiritual calling. They are no second-class callings from God. So nakita natin, lahat po ay pantay-pantay. So now, tayo po ay magsusimula na sa ating topic. Wow, pastora, kanina ka pa nagsasalita. Introduction pa lang pala yun. Okay. So now, dahil pag-usapan natin yung success at work, we can learn principle from the parable of the talents. Sino po nakabasa nito? The parable of the talents. So mababasa po natin ito in Mark chapter 25:14 to 30. So babasahin ko, hindi ko na sinulat dito. Babasahin ko na lang at makinig po kayo ng maigi. Okay? Ang sabi dito, ang paghaharing ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kung meron po kayong mga Bible, pwede niyo po akong sabayan dyan. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ulitin ko, Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa kanyang Biblia, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito'y siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Kung mapapansin niyo po kung ilan yung binigay sa kanila dahil ipinangalakal nila, same thing, 100% yung kanilang tawag nito, nakuha. Verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto sa kanyang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Hito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika't, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmahala ng malaking halaga. Lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto.
Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto. At sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa akin ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunti nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyon. Dooy mananangis siya at magdangalit ang kanyang mga ngipin. Yan po ang salita ng Panginoon. So now, tayo po ay pag-uusapan natin paano maging success sa trabaho through this principle ng parable of talents. Ito po ay makakatulong po sa atin. So ito po yung ating pag-uusapan. Success at work. So kung makikita niyo my work, so nagkakaroon tayo ng acronym dito. Ang W is, ang sabi dito, willingness to take rest. And O, obedience to authority. And R, responsibility and accountability. And K, knowing why we do what we do. Okay, number 1, willingness to take rest. In Matthew chapter 25, 16-17, ang sabi dito, kumilos agad at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakan iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ang 2,000 salaping ginto. So ano kayang ginawa ng mga ito? Ano kayang klaseng kalakal ang ginawa nila? Ang sagot, hindi natin alam. Di ba? Pero makikita natin, they take a rest. Bakit? Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Wala. Kaya nga hindi natin alam. Pero ang nakikita lang natin, nag-take sila ng rest. Hindi maiwasan po na sa trabaho natin, or sa trabaho, kailangan natin maging handa to take a rest. Okay? Hindi mo alam ang magiging outcome. Ang kailangan lang po natin dito ay mag-take ng rest. Hindi ito nangangahulugan, pag sinabing take a rest, hindi ito nangangahulugan na padalos-dalos tayo sa desisyon natin. Kundi, ibig sabihin nito, kailangan pa rin natin pag-aralan ang mga bagay-bagay na dapat natin pasukin. Amen? Sa parable of the talent, ang mga alipin na nakatanggap ng 5 at 2 talent ay agad na pumasok sa kalakalan. Di ba? At bawat isa ay kumita ng 100% na tubo. Pero nakita natin ang result, di ba? Na 100% yung kanilang tinubo doon. Pero dapat din po natin intindihin, kapag po tayo ay pumasok sa isang negosyo, hindi po natin kontrolado kung ano po yung magiging resulta. Pag pumasok ka ba sa isang negosyo, sigurado ka bang tawag nito, papatok yun o hindi? Lahat po na pumapasok sa isang negosyo, nagtitake sila ng risk. At yan po ang dapat natin gawin. Hindi po alam ng dalawang nakatanggap ng 5 at 2, pwede rin silang matalo doon. Pero ang
ginawa nila, nag-take sila ng risk. Okay? Ganyan po ang mangyayari. Para kumita, nangangailangan ng aksyon, pagsusuri, at pagpaplano or strategy. Ngunit lahat ng ito ay risky. Diba? Dahil walang nakakaalam sa bandang huli kung ano ang magiging kalabasan. Gayon pa man, kailangan pa din natin maging handa at tanggapin ang resulta. In Christian language, taking risk is a step of faith. Okay? O hakbang ng pananampalataya. Kung ikaw ay Kristiyano, papasok ka sa isang negosyo, ano yung hawak mo? Pananampalataya. Faith. Lord, sinusurrender ko sa iyo yung bagay na ito. Kung ikaw yung mag-glorify dito, Panginoon, sa trabaho ko na ito, sa gagawin ko na ito, then mananampalataya ako. I have to take a rest. Amen? So, kailangan natin, ano yung sa Tagalog? Sumugal? Sa palaran. Sa palaran. Sorry. Sorry po. Okay. Yan kasi yung nalag ko na rin. Makipagsapalaran pala. Okay. So now, kailangan po nating manampalataya. So nakikita nyo kahit pastor nagkakamali din. Kaya kung nagkamali kayo, okay lang yan. Importante may lesson. At least nakita nyo, nakasama agad ng forgiveness kayo. Okay, let's continue. At least matawa naman kayo. Okay. Basahin nyo nga. 1, 2, 3. Safe in harbor was safe, but that is not what ships are built for. Okay. Anong kailangan ng ship? Tubig. Tubig. May bagyo man o wala, kailangan niyang lumutang-lutang sa dagat. Hindi inimbento ang ship na yan para lang doon lang siya sa marina. Diba? Anong silbi nun? Walang silbi. Baka magaya siya doon sa isang tao na 1 talent lang. Ang kinrait ang ship na yan para lumayag sa dagat upang maging kagamit-gamit. Risky sometimes ang kanilang sitwasyon kasi pwedeng bumagyo, pwede silang malunod, pero ano ang kanyang panghahawakan? Pananampalataya. Amen? Now, let's move on sa pangalawa. Ang bilis sa akin, keyword. Okay, pangalawa, obedience to authority. Ano pong ibig sabihin ng obedience to authority? Attitude that wants to glorify God sa mga may authority. Okay? Alam ba ng mga servant ang pinapagawa sa kanila ng kanilang master? Of course. Yes. Alam nila. Kahit walang job description, alam nila kung ano ang pinapagawa sa kanila ng kanilang master. Okay? Pumasok ako as a Christian. May job description ba? Kapag pumasok ka ba sa isang katulong, iba't ibang trabaho ng katulong, di po ba? Pwede kang nani lang. Pero minsan ang nani, ang job description mo lang nani, pero hindi mo alam all around ka pala. Di ba? Minsan kahit papasok ka sa isang trabaho, kahit hindi mo alam yung job description mo, gagawin mo pa rin yung mga bagay nito. Di ba ba? Matalino ka, hinrait ka ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga sa isang tawag nito, sa isang trabaho natin ang maging obedience. Tama ba? Obedient. Yun. Kailangan po natin mag-obey. O yun. Sumunod sa Tagalog. Okay? Kailangan po natin sumunod. Obedience is an attitude. Ugali po yan ng isang tao. Tanong, masunurin ka ba? Kanino ka lang sumusunod? Baka sa sarili mo lang. Hindi naman kay Lord. Hindi naman sa amo mo. Minsan pag inuutusan ka, na amo mo, magluto ka. Lit na, sumutos pa magluluto.
Di ba? Pa-out ka na. Sasabihin ng amo mo, may babysit ka. Bit na naman nagsabi. Grabe, no? Relate? Gawain ko yan. Ganyan ako dati. Okay, lahat po tayo nagko-complain kasi mali yung pananaw natin. Mali yung perspective natin sa trabaho. Later on, mas mauunawaan pa natin kung paano maging successful sa work. Okay? Now, kailangan po natin magkaroon ng attitude na masunurin. Okay? Kailangan natin maging masunurin sa lahat ng pinapagawa sa atin, lalong-lalo na yung mga amo natin. At higit sa lahat ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yung first boss natin, ang Diyos. Okay? Now, bakit kailangan natin na maging masunurin o mag-obey sa pinapagawa sa atin ng Panginoon? Para pag dumating ang time na darating na siya, wala tayong takot kasi nagawa natin ng mabuti ang pinapagawa niya sa atin. Amen? In Matthew chapter 25 verse 19, sabi dito, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Okay. So makikita din natin dito, no, pag dumating ang Panginoon, kailangan natin mag-report. Kapag tama ang ginawa mo, kapag tama ang trabaho mo, may takot ka ba? Wala. Kasi tama ang ginawa mo. Okay? May takot ka lang naman pag mali ang ginawa mo. Or hindi ka kumilos. Diba? Ang lakas ng, ang lakas ng, confidence. Kapag tama yung trabaho mo. Kapag sinabi, anong ginawa mo? Ay, ito man, naglinis po ako ng kwarto nyo, naglinis ako ng trabaho, nagluto ako. Di ba? Ah, saya. Pero pag dumating yung amo mo, wala kang nagawa, anong nararamdaman mo? Hala, ka ba? Di ba? So, maintindihan pa natin lalo yung paano pag nasa dark side yung amo natin. Okay? Kasi minsan, we obey sa mga amo na mababait. Pag maganda yung offer, pag maganda yung benefits. Pero kapag hindi, nagiging kasi ugali din natin sila. Tama? Ganon. Hindi po yan ang success ng work. Okay. Now, tanong. Makikita din po natin dito, here, in Luke chapter 19, verse 12 to 13. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya ay gawing hari. At pagkatapos nito'y siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-isang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakan niyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. So makikita natin dito, no, wise yung master. Kasi hindi naman niya ipinagkakatiwala ang kanyang ari-arian ng bastang-basta lang. Kaya kung pinagkatiwalaan kayo ng Panginoon, ibig sabihin, may tiwala siya sa inyo. Amen? Wise ang master natin. Kaya kung may binigay siya sa inyo, magtrabaho tayo na maayos. Tayo po ay pinagkatiwalaan sa mga bagay ayon po sa ating kakayahan. Kung katulong lang tayo, yung iba doon, mga professional, it's okay. Kung iba sa ating one talent lang ang binigay, it's okay. Kailangan po natin yan ipangalakan. Huwag na tayong tumingin din sa matataas pa yung 5 ba yun o 2 yung binigay sa kanila. Mag-focus lang tayo sa ibinigay sa atin na pagpapala ng Panginoon. At gawin doble ang mga iyon. Now, kailangan natin sumunod o maging obedient sa mga nakakataas sa atin, like amo natin or boss natin. Kung ano pinapagawa sa atin ng mga boss natin, kailangan natin sumunod. Pero hindi ibig sabihin, or hindi ko sinasabi dito yung blind obedience.
Ano ibig sabihin ng blind obedience? Yung lagi lang nagsasabi na, yes ma'am, yes sir, yes boss. Ang blind obedience po, pag sinabi ng amo mo, Pidong, pumatay ka ng tao. Papatay ka ng tao. That's blind obedience. Okay. Ganyan po yun. Okay lang po. Okay lang na maging masunurin po tayo sa mga amo natin. Ang importante po, hindi tayo gumagawa ng masama. Okay? Pwede tayo mag-no doon sa mga bagay na alam natin hindi naman ito makakatulong sa ating pananampalataya. Mag-yes lang tayo sa mga bagay na makakatulong sa atin at mag-glorify si Lord sa buhay natin. For example, sinabi ng amo mo, maglinis ka ng bahay, mag-grocery ka, magpantay ka ng bata, of course, gawin mo yan kasi yan yung trabaho mo. Pero pag sinabi niya, inutusan ka magpatay ng tao, Mami, hindi ko pa yung trabaho. Diba? So, dapat meron tayo discernment. Okay? Hindi lahat, kahit sinabi natin na kailangan natin sumunod sa mga amo natin, hindi porket sinabi natin na gano'n, susunod na lang tayo sa kanila, sa mga mali na pinapagawa. Mag-say no din po tayo sa mga bagay na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Amen? Now, in the parable, ang mga servant sumunod sa kanyang master. Di po ba? Wala silang reklamo. Wala tayong narinig doon. Hindi sila nagre-reklamo doon sa nabasa natin. Alam niyo po ba, may story din po sa Old Testament na isang servant na nag-take ng rest at naging obedient sa authority ng kanyang master. Sino ito? May idea kayo? Wala. Okay. Sino po nakakilala kay Abraham? Last week lang po natin na pag-usapan yan ng topic ni Ate Dio. Di ba? Meron, sa hindi po nakakaalam at hindi po nakakilala kay Abraham, si Abraham po ay matanda na at saka may asawa din po siya na si Sarah na matanda na. Wala pa po silang anak. Pero ang pangako ng Diyos sa kanila, magiging ama ka ng buong nation. So mapapakrisyon doon si Abraham, may isang anak, wala ako, tapos magiging ama pa ako ng buong nation. Di ba? Pero nangako ang Panginoon sa kanya. Mali ba siya? Marami. Ay, marami. Ayun. So, ang nangyari, nagkaroon ng anak si Abraham. Dahil yun ang pangako sa kanya ng ama. Nagkaroon siya ng anak. Now ngayon, dumating yung time na wag na tayo doon sa offering kay Isaac. Diretso na tayo sa binata na si Isaac. Na yan, kailangan ni Isaac mag-asawa. Di ba? Si Abraham po, meron siya isang servant na inutusan niya na hanapan mo na mapapangasawa ang anak ko na si Isaac. At gusto ko, doon siya, at gusto ko yung mapapangasawa niya doon sa aking bayan. Okay? Sa aking bayan. So, hindi ko nakuha yung kuan. Sinave ko na yung picture, pero hindi ko nalagay dito. Ang lugar po ni Abraham ay sa Iraq. Okay? So, malayo po. Iraq from Canaan, Israel. Malayo po. Imagine, nung time na yun, nung panahon nila, yan po yung dadaanan nila, disyerto. At ayon po sa research, 500 miles yung binyahe ng kanyang servant. Para lang pumunta doon sa lugar na yon, na hanapan ng mapapangasawa si Isaac. Okay. Now, dahil nakapunta na doon ang servant, no, makikita natin yung servant walang reklamo. Basta nagbiyahe lang siya. Sumunod lang siya. Nag-take siya ng rest. Pwede siyang mamatay dyan sa uhaw. Di ba? Nag-take siya ng rest para sa pinapagawa sa kanya ng kanyang amo. At ano pa nakita natin? Sumunod siya. Naging obedient siya sa kanyang master. Sa authority na ibinigay. Sa authority ng kanyang master. Di po ba? Now,
ito po yung pinakamaganda. Ang sabi ng servant na ito. In Genesis chapter 24 verse 12, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Sa English po nito, then he prayed, Lord, God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. Grabe no? Siya na yung nagpakahirap. Ang prayer niya, tingnan nyo. Maging successful siya today sa pinapagawa sa kanya ng kanyang amo. Ang ano yung inutos sa kanya ng amo at matapos na iyon ang pinapagawa sa kanya ng amo, that's success. Okay? Sa araw-araw po natin na pamumuhay, lalo-lalo na sa pagpasok natin sa trabaho. Pag natapos natin ang ginagawa natin sa buong araw, that's success. Amen? Kapag nagawa natin ang maayos ang ating mga trabaho, that's success at work. Now, ang sarap po magkaroon ng ganitong servant, di po ba? Pinag-pray ka pa. Di ba? Wala kang makitang reklamo. Basta sumunod lang siya. A servant is success. Naging successful siya. Why? Kasi nakahanap siya ng mapapangasawa ni Isaac. Kung babasahin niyo po yan, ang ganda po ng story na ito. Sa hindi po nakakabasa, yan, umpisahan niyo po yan. Dito. So makikita niyo yung story ni Abraham hanggang si Isaac, hanggang sa nakapangasawa si Isaac, hanggang sa nagkaanak si Isaac, hanggang sa nakaanak siya, and so on, hanggang sa matapos niyo yung Genesis chapter 50. Ang ganda po ng story na iyan. Para po may idea kayo kung ano po yung life ni Abraham, ni Isaac. Now, question. Gusto niyo bang magkaroon ng servant na ganito kung magtrabaho? Of course. Gusto ko magkaroon ng ganyan servant. Next question. Are you that type of person? Ikaw ba yung servant na iyan? Kapatid, ito yung pinakamahalagang question sa atin. Gusto natin yung servant natin ganyan. How about us pag tayo ang servant? Ganito din ba tayo mag-serve sa mga master natin? Ganito din ba tayo mag-serve sa mga amo natin? Basahin nito. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Gusto niyo ba yung buhay natin ay maging blessing sa ating mga amo? Amen. So gawin natin ang mga bagay na ito sa trabaho natin na gumawa tayo ng maayos para sa kanila. To be a blessing sa mga amo natin. Hindi lang yung amo natin yung gagawing instrumento ng pagpapala ng Diyos sa atin. Dapat tayo din ay maging blessing din tayo sa ating amo. Okay? Parehas. Hindi na sila, kundi tayo din. Now, sabihin mo nga sa katabi mo, be a blessing to your boss. In Romans chapter 13 verse 1, ang sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Now, ang sabi dito ng Panginoon, dapat tayong magpasakop. Sa tingin nyo, kung nasaan kayo na amo, kung nasaan man tayo ngayon na amo, sa tingin mo, hindi ang Panginoon ang kumilos nito para mapunta tayo doon? Of course, plano yan ng Panginoon. Plano yan ng Panginoon na papunta tayo sa mga amo natin. Kaya be a blessing sa mga amo natin. Amen? Amen. Now, paano kung wala naman Diyos ang amo natin? Ito na yun. Paano kung walang Diyos? Yung taong may authority sa atin. O yung mas ahead sa atin. We have to obey ba?
Hindi. Kapag walang Diyos ang ating mga amo, kapag may, gaya na sinabi ko kanina, kapag may inutos sila na hindi naman mag-glorify ang Panginoon, we say no. Pero kung ang mga inuutos nila sa atin ay hindi naman nakakasagabal o hindi naman nakakasira sa ating pananampalataya, then we say yes. Amen? Now, kung ikaw naman yung may authority, kung ikaw naman yung amo, how to be success? We first need to model to them. We have to submit to the authorities above us. At sino yun? Ang Diyos. Kung tayo po ang amo, dapat maging modelo tayo sa ating mga servant na marunong tayong sumunod sa authority sa taas. Amen? Pangatlo, responsibility and accountability. In Matthew chapter 25 verse 16 to 17, kumilos agad at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakan iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So, para magkaroon tayo ng responsibility and accountability, anong ginawa ng tumanggap? Anong naka-highlight dyan? Kumilos sila agad. If you have responsibility sa trabaho mo, responsibility mo yan. So, kailangan nating kumilos. Amen? Alam niyo po yung word na papetiks-petiks lang? Or sa Tagalog, pabanjing-banjing. Okay. Papetiks-petiks. Sa Tagalog, pabanjing-banjing. Alam niyo po dati, yung nagtatrabaho po ako sa housekeeping po ako dati sa sa Mandarin Hotel sa Manila. Pero ngayon wala na yun. Okay? Yan po yung ginagawa namin. Puso pa yung dati yung si Maya at saka si Sir. Habang kami nagtatrabaho, pabanjing-banjing lang kami. Tapos nanonood kami ng yun, please be careful with my heart. Nung time na yun, pabanjing-banjing yung ginagawa namin. Minsan, hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin. Sinasahuran kami ng tama, pero hindi namin naayos ang trabaho namin. Yun. So yan po yung nangyayari. Now, dito natin makikita responsibility and accountability sa ating trabaho. Dapat pag kumilos po tayo agad na may accountability sa ating trabaho. Amen? Kailangan po natin magkaroon ng responsibility sa ginagawa natin. Ito po nangyayari to sa mga katulong. Dito sa harapan ko ginagawa din ito dati. Kapag wala yung amo, upo-upo lang muna, di ba? Upo-upo lang. Pag dumating yung amo malapit na, ayun, busy-busy na, haggard na kasi pagod na. Di ba? So ano nangyayari kapag hindi natin nagawa ng may responsibility and accountability ang trabaho natin? Nagiging stressful siya. Di pa ba? Pero kung umalis yung amo mo habang isang araw, gawin ko muna isang kwarto na to. Susunod araw, gawin ko muna ito. So pag dumating yung amo, hindi ka na ganun ka-stress. Di ba kasi nagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin kasi nagiging responsable ka sa trabaho mo. At may accountability ka sa trabaho mo na iniwan sa'yo ng amo mo. Amen? In Matthew chapter 25 verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto at na iniwan ninyo sa akin. Ito na naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Next verse. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto.
ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ninyo. Di ba? Nakita niyo yung dalawang taong ito? Grabe yung confidence nila. Confidence sa sarili. Dahil tamang nilang nagawa yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon, maayos nilang na-report. Kaya na sinabi ko din kanina, kapag hindi maayos ang trabaho mo, ano i-report mo sa amo mo? Wala. Gayahin natin itong dalawang ito. Huwag yung una ha, huwag yung isang nakatanggap ng isa. Ito yung ganahin natin, yung nakatanggap ng 5 at 2. Okay? Next verse. Sinabi ng kanyang Panginoon, kapag ginawa natin dahil ginawa nila ng maayos ang kanilang trabaho, ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Wow, ang sarap. Next verse. Ngunit ang tumanggap na 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at tinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. 24 to 25, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Dito na po ang inyong salaping ginto. Makikita po dito natin sa taong to, tamad. Tamad siya takot siyang mag-take ng rest. At makikita natin talaga dito, one word lang, tamad talaga siya. Okay? Tamad at may takot. Hindi ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi ito ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Next verse. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Kita nyo? Ang Panginoon na mismo nagsabi, tamad daw siya. Alam mo pala, pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 salaping ginto. So, ano ang view natin dito? Ang dalawang pinagkatiwalaan ng talent ng kanilang master ay naging faithful sila. For their faithfulness, the master called them a good and faithful servant. O sa Tagalog, magaling, tapat at mabuting lingkod. Ano nangyari after nagkaroon sila ng privilege na maglingkod ng maayos, nagawa nila? Pinagpala sila. Binigyan pa sila ng mas higit pa sa pinagkatiwala sa kanila. At nakita natin kung ano nangyari sa isang tao na binigyan ng 1 talent dahil dahil unfaithful siya at tamad siya. Ang pinagkatiwala sa kanya ay kinuha pa, nawalan pa siya. So what is truly important is our faithfulness and stewardess, that we will do our best until the end. But if we are unfaithful with the few, be prepared to lose even the little that we got. Kapatid, ito lang ang masasabi ko. Kung kayo ay pinagkatiwalaan, use it or lose it. Ulitin ko, kung kayo ay pinagkatiwalaan, pwede lang dalawang mangyari. Use it or lose it. Number 4. Knowing why we do what we do. God's command is that in whatever we do it heartily as you are doing it for Him. Kailangan gawin natin ang mga bagay na ito para sa Panginoon ng buong puso. In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalupuan kayo
for the Lord. Kung nagtatrabaho ka man para sa mga tao, kung magtatrabaho ka man, huwag niyong isipin na sa tao kayo nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho tayo sa mga amo natin, huwag niyong isipin na nagtatrabaho tayo sa amo natin. Isipin niyo na nagtatrabaho tayo sa Panginoon. Amen? Para mag-iba ang view ng ating pagtingin sa trabaho. Tandaan niyo, tayo po ay pararangalan ng Panginoon after natin nagawa ito. Remember, our earthly authorities, magkakaroon man tayo ng disappointment sa kanila dahil sa mga, minsan sobra-sobra din naman sila mag-utos, pero lagi ninyong tandaan na ang ginagawa natin ay ginagawa natin ito para sa Diyos. Minsan pagod na pagod din kami sa trabaho namin. Dati po nung baguhan pa lang ako, grabe ako mag-complain. Nung wala pa po akong Diyos, lagi kong kinukumpare yung sarili ko sa matataas. Kagaya doon sa kaibigan ko, malaki ang sahod niya, laki naman ang sahod niya. Ako, tapos ang liit lang ng kanya, maiksi lang yung oras ng trabaho niya, ang ganda pa ng benefits. Puro ako complain. Pag-uwi ko sa trabaho, pag-uwi ko galing sa trabaho, pag-uwi ko sa bahay galing sa trabaho, stress ako. Sino ngayon yung talo? Ako. Pero nag-iba yung perspective po ng pananaw ko. Para makita ko na I'm successful sa trabaho ko, kinukumpare ko yung sarili ko kung saan ako nanggaling. Nanggaling po ako sa Cyprus. Napakaliit na sahod. Yung sahod ko doon, isang buwan, isang linggo ko lang dito. Ngayon, masasabi ko bang hindi ako success? Success na ako. Successful ako. Kasi yung isang buwan ko na trabaho sa Cyprus, isang linggo ko lang dito. So, kailangan ko lang pagbutihin ang aking trabaho at isipin na lahat ng ginagawa ko ay para sa Panginoon, para maging masaya ako. Amen? Kasi kung lahat natin ang ginagawa, hindi natin isipin kung para lang sa taong to. Sometimes kasi ang tao, they don't deserve it. Diba? Isipin natin na hindi niya deserve yung ginagawa ko para sa kanya. So, ang mangyayari, stressful tayo. Meron po akong kwento. Si Glenn po, may mataas po na tungkulin sa kumpanya. Noong binigay niya po yung kanyang buhay sa Panginoon, he become intentional father and husband and sa kanyang mga katrabaho. Paano po siya naging successful? Kasi po nadala niya ang kanyang mga kasama, ang kanyang anak, ang kanyang asawa sa Panginoon. That's successful. Meron po din po story about mother. Pangalanan po natin siya si Kat. Si Kat po ay nagtatrabaho dati. Nagtatrabaho siya sa opisina. Pero dahil meron siyang 6 na anak, sabi ng kanyang husband, tumigil ka na muna sa pagtatrabaho. Ako na lang magtatrabaho, bantayan mo na lang yung mga anak natin. Sa pag-aalaga niya ng kanyang mga anak, pakilala niya ang Panginoon. Meron siyang 6 talents na binigay ang Diyos sa kanya na kailangan niyang trabahuin. Ano yung trabaho na ito? Ipakilala ang Panginoong Hesus sa buhay ng kanyang mga anak. Ngayon, hindi niya lang nadala ang kanyang pamilya sa Panginoon, may disciple na rin siya na mga couples na 12. That's success. Paano pag wala akong trabaho? Estudyante lang ako. Pwede tayo maging successful as estudyante. Why? Pakilala natin. Ipakilala natin ang Panginoon sa mga classmate natin. Kapag nakilala ng Panginoon, kapag nakilala ng mga classmate mo yung Panginoon, that's success. Hindi mo kailangan muna magtrabaho para maging success sa work. Even estudyante ka, pwede kang maging success. Pwede kang maging successful. Amen?
po natin ito. Our mission, to honor God and make Christ committed followers. Who will make Christ committed followers? Mahirap siya intindihin, di po ba? Para ma-honor natin ang Diyos sa buhay natin every day, kailangan natin maging Christ committed follower. Kailangan natin committed tayo sa pag-follow kay Jesus. At kapag nangyari iyon na maging committed tayo sa pag-follow sa Panginoon, anong mangyayari? We will make Christ committed followers. Magkakaroon po tayo, magiging influensya po tayo sa ibang mga tao para mahatak din natin sila na maging ma-influensyahan din or maging committed din sila at maging follower din ng Panginoon. Amen po ba? The work of making disciples. W, willingness to take rest. Are we willing to start conversations about Jesus in our workplace? O, obedience to authority. Will we obey the one who said that all authority in heaven and on earth is His? R, responsibility and accountability. Will we make the most of our opportunity to share Jesus at work? K, knowing why we do what we do. Will we do this for the sole objective of glorifying and honoring God? Nawala yung isa kong. Anyway, bago po ako magtatapos, meron pa akong isang story na ibibigay sa inyo. Siya po ay si Bob. Si Bob po ay isang estudyante. Hindi siya magaling sa kanyang sa school. Actually, na-drop out pa siya. At 17 years old, nakilala niya po ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya sa kanyang sarili, hindi siya naging successful sa pagiging estudyante. Now, sabi niya maging successful lang siya sa pag-obey sa Panginoon. Now, nag-apply siya as a missionary. Nireject po siya as a missionary. Now, magkaroon siya ng vision. Nagkaroon siya ng vision from God. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-business ka. May maliit siya na pera, in-start niya sa business na iyon. Ngayon, ang business na iyon in a long run, naging successful po siya sa kanyang business. Now, anong ginawa niya? Dahil naging successful siya sa business niya, nireject siya sa kanyang missionary. Ang nangyari po, tumutulong na lamang siya sa mga missionary at sa mga churches. So, kung hindi man siya naging success doon sa kanyang pagiging estudyante at sa kanyang pagiging missionary, naging successful naman siya sa kanyang business at dahil sa kanyang business, maraming natulungan. Na dahil sa sobrang dami na natulungan niya, ngayon umabot na around the world, marami na siyang tinutulungan ng mga missionary and churches. Ito pang pinakamaganda. Nagtitrain siya ng mga tao ngayon upang maging successful din sa business. At higit sa lahat, tinitrain din niya yung mga tao how to obey Jesus. Yung buhay niya dati, hindi siya naging success as missionary. Ang nangyari dahil marami siyang tinutulungan, ini-invite siya ngayon as speaker. Now, dahil ni-invite siya as speaker, doon niya ginrab ang opportunity to be a missionary and to share Jesus sa mga taong ito. Hallelujah. Kung meron po tayong tamang pananaw kung paano po natin maihayag ang Panginoon sa buhay natin o sa trabaho natin o kahit saan pa, maging successful po tayo kahit saan tayo ilagay ng Panginoon. Mga kapatid, paano tayo maging successful sa buhay?
kailangan lang po natin na gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon at maging person that God wants us to be.